able to find employment or jobs now than before. The government. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila makapot. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, well, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang utang niya. Alam mo kung ako ang durubista, kung may gano'n ako, at bakit sa ut-uta ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa Putsitan. So, yung basta yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Because of the incongruity. Hindi mo kasya eh. Meron isang presidente na talagang parang hindi naman buang pero yung bisyo ng droga long term yan. Maging ulol si Marcos maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectation. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right. More rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung Duterte, mahina kasi gano'n. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay yan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress.
particularly about the drug problem and itong ekonomiya. So ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. Paano niya well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang alaala ko sa kanya. Parang durog talaga ng babae sa yakap pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa... Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante to. Maski kami, alam namin, maski yun nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of what she was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. Pag nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin lang, pag nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong apa karo lagi boy? Si Pastor. Ng tao na kandidato kung manalo at makaupo diyan as a senator who has the moral values pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Pastor, ang sinasabi, yung gano'n, ang mga apostoles, ang mga apostoles ginawa. Dito tayo sa may politika ito eh. So, si Pastor Pibuloy, para sa Senado. Sabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh.
kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita na gano'n. Yung mga bright na kariyan kasi yung mga bright, mga gago eh. Yung haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap na kanya para magkilala ko siya. Talagang bumilig ako sa kanya. Marcoleta. Ito yung